ako hindi nakapag-preach ng second service. Nagmamakawa nga ako kay May, lagay mo ako second service, lagay mo ako. Actually, hindi dapat ako eh. Pero yun nga, God answers my prayer, kaya magkakasama pumuli uli tayo. Na-miss ko kayo. Ewan ko lang kung na-miss nyo ako. Oh, yun. Okay. So, pero bago po ako mag-preach, nais ko pong i-acknowledge yung ating mga graduates ng Training for Victory. Palakpakan po natin sila. 12 sila. Kinakabahan lang ako sa 12 na yun eh. Sino kayang ano doon? Di ba? Pwede ba itaas yung kamay? Sino ba yung mga 12 na yun? Kung nandito kayo, nasa likod sila, no? Tatlo. Wala na ba? Tatlo lang, ano? Sa 12, tatlo lang. Tama ba? Tatlo lang. Okay, sige, sabay-sabay natin silang batuhin. Hindi, biro lang. Batuhin ang pagmamahal. Ayan. So, alam nyo, hindi po biro-biro yung pag-aaral nila, no? 10 weeks po yun. At talagang nagsunog talaga sila. Yung iba nga, hindi lang nasunog yung kilay, nasunog yung dito. No? So, sa mga gusto pong mag-enroll next semester natin, hindi na po siya training for victory. Gagamitin na po natin yung ginagawa ng sa Victory Manila, yung tinatawag na Foundation for Victory. Ito po ay 6-week training, no, para ikaw ay maging effective na every Saturday po to, effective worker ni Lord, so that we can serve the Lord excellently, hindi lang yung bara-bara, no, talaga. Kasi we love the Lord eh. Dapat, when we love the Lord, dapat it must be in an excellent way. No? So, if you want to be equipped, to be empowered, I encourage you to be enrolled. No? Wala pang petsa to, pero I believe na madali lang ito. No? So, 6 Saturdays from 1 to 4 p.m., hopefully makasama po namin kayo. Okay? Masarap mag-serve kay Lord. Hindi po siya boring, hindi siya nakaka-stress. Masaya po ito. Masayang mag-serve kay God, no? So, pag-pray natin yung mga 12 na 'yon, no? So, huwag niyo kakalimutan sila sa prayer time. So, sa pagkataong ito, nais ko pong sabihin sa inyo na nandito po tayo ngayon sa ating pangatlong installment ng ating Indeed series. Sino narito yung from first, second, hanggang third, nandito siya, hindi siya naka-absent? Ayun, okay, marami-rami. Sayang yung iba, no? Yung iba absent ng first, iba absent ng second. Yung iba ay ngayon pa lang. So, kung first timer kayo dito, welcome po kayo sa amin. Huwag kayo pag-alala. Kahit hindi kayo nakatin ng first and second, stand alone naman po ito, makaka-relate pa rin kayo. No? Makaka-relate pa rin kayo. At kung may time po kayo mamaya, bago po umuwi, ay siguro pwede kayo pumunta rito sa left side. Gusto po namin kayo makilala. At kung meron po, kahit hindi first timer, gusto nyo makapag-pray, meron po mga leaders banda rito, pag-pray po namin kayo. Okay? Yung may mga dinadala na hindi na niya kaya. No? Yung tipo ba na pag kinausap mo, di pa nagsasalita, tumutulo na yung luha. Di ba? So, meron po mag-pray sa inyo. Mahal po namin kayo. Meron pong nag-iisip para sa inyo. No? Meron pong nagkikare para sa inyo. Ito yung church na yon. We cares for you. No? So, sa mga ito, pag-usapan po natin yung ating third installment na indeed. When we say indeed, no? Yung tinatawag, ito yung pinaka-key message niya. No? We are saved. We are assured that we are saved indeed if we see Christ in our deed, no? Yan ang pinaka-main niyan, yung pinaka-whole message natin from first to fourth, yan ang pinaka malalaman natin na tayo ay saved, totoong saved kung makikita sa buhay natin, sa pang-araw-araw na buhay natin si Kristo. Ayun. Yun ang tanda, isang tanda. Sa maraming mga tanda na tinuturo ni John sa 1 John, isa ito, no? Yung mga assurances na ito. Una, yung pinag-uralan natin, paano mo malalaman ka, save ka, paano malalaman kung ikaw ay Kristiyano. Una, you must live, you are living in the light. Nabubuhay ka ba sa liwanag, di ba? Nabubuhay ka ba sa liwanag? Kasi si God is light, and we, His children, must live in the light. So, sino ba yung sinasabi ng Bible na living in darkness? Sabi sa 1 John 1:11, those who hate his brother, anyone who claim that he living in the light and he hates his brother is actually
naglalay, nagsisinungaling siya. No? So, check natin, meron ba akong hatred? Meron ba akong galit dito sa katabi ko? Di ba? Hindi, love ba yun nandito o galit? Okay, so check natin yan. Parang may checklist. Habang nag-aaral tayo ito, parang may checklist tayo. Di ba? May galit ba ako sa tatay ko? Galit ba ako sa nanay ko? Galit ba ako doon sa kapitbahay namin? Kung yung galit na yan, laging tumatagal siya at hindi ka nakakapagpatawad, sad to say, you are still living in darkness. And the assurance is, wala yung assurance. Okay? No? Wala yung assurance. No, we know that we are saved indeed when in our lives we see Christ indeed. Okay? Secondly, living in righteousness. Are you living a righteous life? Ibig sabihin, ginagawa ba ko ano yung tama? Hindi lang yung mabuti, kundi mas pinipili mo bang gumawa ng tama? In spite of, alam naman natin yung kapaligiran natin, halos maraming maling nangyayari. No? Against the flow ka, pero kahit against the flow ka, you choose to live a righteous life. So pag-usapan natin ngayon yung living in love. Living in love. Sino rito yung in love? Living in love. Sino in love? Okay. Okay, ako in love ako eh. Ayan. So, meron po ako isang kwento. Meron pong isang mag-boyfriend, no? Mayroong mag-boyfriend, no? Sinulatan ng lalaki. Sinulatan ng lalaki yung babae. Itong lalaking ito, madalas siyang gumagamit ng ano. Meron ba rito yung nanliligaw ka tapos madalas kang gumagamit ng Bible verse? Meron? Sino rito yung gumagamit ng ganon? Na parang para pang-pogi points. Oh, Bible to, di ba? Meron mang ganon? O ako lang? Ako lang, ha? Ito kanina ko lang nakita to na, pero actually, buti wala yung asawa ko. Ito, yung mga gusto nilang makuha yung matamis na oo ng mga babae, minsan gagamit kayo ng verse. Kaya tutulungan ko kayo, ha? Okay ba yun? Hirap hanapin, ha? Song of Songs. Ano ba yun? Song of Songs. Alam niyo yung Song of Songs? Ligawan yan eh. Huwag niyo sabihin yung Bible, uy, napaka-boring naman ng Bible. Hindi. Kung gusto niyo medyo romantic ang atmosphere, nagbabasa kayo, Song of Songs. No? Dali lang po, ha? Okay. Sorry po, ha? Medyo matagal ako maghanap, ha? Okay. Song of Songs. Wow. Sino ba nakita ng Song of Songs dyan? Ang hirap eh. Okay, thank you. Ay. Anyway, hindi ko kasi Bible to. May tanda kasi ako eh. Hindi lang. Sabi ron, hindi ko rin masabi kasi hindi ko rin memorize eh. Ano bang nangyari sa akin? Ayan, Song of Songs. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the root. Okay. Sabi sa chapter 8, verse 7. Ito, mga lalaki, makinig kayo ha. Ito, pag binitawan nyo sa babae ito, kikiligin yun. Gaganon yun, di ba? Sabi rito, no? Many waters. Sasabihin mo ron parang, hi, mahal. Many waters cannot quench your love. Rivers cannot wash it away. Wow, di ba? Songs of Songs yun. Songs chapter 8, verse 7. Meron pa sa Psalms, no? Marami sa Psalms eh. I remember you in the watches of the night. May mga ganun, di ba? Merong isang kwento. Ito, tutong nangyari to. Gumamit siya ng isang verse sa Bible. Babasahin natin mamaya yon. Ang ginamit, ito yung panahon pa ng matagal na to. Alam niyo ba yung nagtitelegrama? Di ba? Yung parang paiksian yun eh. Hindi pwedeng mahaba kasi kung mahaba, mas malaki ang babayaran mo, di ba? So, pinapaiksi. So, ngayon, itong si lalaki, dahil nagtitipid siya, pinaiksi niya yung verse na gusto niya sabihin. Ito yung ginamit niyang verse. 1 John, bro, pakita natin. 1 John chapter 4, verse 18. Ang nakalagay niyan, ito, dinugtungan lang niya, hi, mahal. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Wow, di ba? Ang ganda, di ba? Pag mababasa ng babae, wow, galing naman ng aking honey. There's no fear in love. Kaya yung babae, pag narinig niya, wow, nako-comfort siya, wala siyang dapat ikatakot, hindi siya dapat magselos kasi yung nararamdaman niya ay love, nawawala yun. Nagtatanggal ito ng takot. Perfect love drives out fear. Ang problema ganito. Dahil nagtitipid siya sa kada letters yata tinitipid nito.
tinanggal niya, hindi pala tinanggal, yung nagtatype pala ng telegrama, natanggal niya yung word na first. Natanggal niya yung number 1, dyan sa first John, nasa taas. Ang ginamit niya, John 4:18, yun ang kaso hindi by word. Sinabi niya, mahal, John 4:18. Ito yung nakalagay sa John 4:18. Ito yung nabasa. The fact is, you have had 5 husbands, and the woman you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Biruin mo, kakatipid. Hindi niya binanggit yun. Ginamit niya, nagkamali pa ng yun ang nangyari. So anong lesson? Pag ikaw ay in love, anong lesson? Huwag magtitipid. Okay? Boom! Diba? So huwag mo magtitipid. Pag talagang mahal mo yung babae, mahal mo yung lalaki, ang love daw is generous. Di ba? Biruin mo, napag-anuhan mo pa yung babae na may asawa na, 5 pa. Grabe, no? So, yun po ang ating, pray na tayo. Pray muna tayo bago... Lord, we thank you, Lord, sa umagang ito, sa hapang ito. We commit to you this day. And we pray, Lord God, that you will teach us the biblical way of love, not just the world's way, but your way. And we pray, Lord God, that this love will be genuine love, a love that is pure, that comes from your heart, Lord God. And you have called us, and you have commanded us to love one another. Lord, in this world na punong-puno ng hatred, punong-puno ng galit ng mga tao, we pray that you will teach us to love, just like you have loved us. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay, sige po. At yun po pag-uusapan natin, living in love. Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako masyadong nahirapan sa paggawa ng message na ito dahil hanggang ngayon ako ay in love pa rin sa asawa ko. At siya naman ay in love pa rin naman sa akin. Papatunayan ko sa inyo dahil di naman niyo ako masyadong kilala. Papatunayan ko sa inyo na nagmamahalan talaga kami sa pamamagitan ng mga pictures, no? Pictures na lang. Hanggang doon lang, ano? Wala na kami ibang papakita, ano? Pakita natin picture ko noon. Ayan ang picture namin, di ba? O, nagmamahalan ba kami o napipilitan ba yan o, di ba? Kinunan pa sa Korea yan, sa Everland, yung pinaka parang Disneyland nila doon. Di ba? So, dinala ko siya doon. Tuwan-tuwa naman siya kasi wala sa Pilipinas niyan. Di ba? So, pumunta kami doon, nag-enjoy kami, tapos yun, in-express namin yung pagmamahala namin. No? Noon, matagal na yan. Since 2008 pa yata yan. No? Since 2008. So, ilang years na? 6 years. Ano pa yan? Wala pa kami sa showbiz niyan. At ngayon, ito yung latest namin ngayon. Ito na yung nasa showbiz na kami. Ito na yung picture namin. Ganyan. Okay, so ako yan. Huwag niyo lang ako masyadong titingnan, no? So, nung pinag-aaralan ko to, hawig ba? Hawig? Oh, boom, boom, boom. Diba? So, nung pinag-aaralan ko tong topic na ito, tinype ko lang yung word na love. Ang dami lumabas na pinag-uusapan talaga. No? Yung love talaga ay pinag-uusapan sa buong mundo. Actually, i-search mo yung pangalan ni Jesus, hindi ganun karami. Pero pag pinag-usapan yung love, ang daming topic, ang daming ano. At doon sa pinakaunang linya, nag-internet ako, lumabas nung tinatawag na love calculator. Alam niyo ba yon? Sino nang gumamit ng love calculator? Yung tipo ba na yung pangalan ng lalaki, tsaka yung pangalan ng babae, ay pag ilalagay mo sa 2 blanco, tapos i-analyze niya iyon, kung magkiklik ba yung relationship nyo o hindi. Ang gumawa po nito ay si Dr. Love. No? Nasa computer to, nasa internet, Dr. Love. So, syempre, excited ako. Sabi ko, wow, ang ganda nito. Titingnan ko nga kung magtatagal ba kami or talagang for good na ba kami, hanggang kamatayan na ba kami. Nag-isip ba kayo ng ganon? Na ito bang boyfriend ko, hanggang ano na ba to? Ito bang asawa ko, hanggang dulo na ba talaga to? Diba? So, magkiklik ba kami? So, compatible ba kami sa isa't isa? So, tinype ko yung pangalan ko. At saka syempre, yung pangalan ng misis ko. Hindi pangalan ng iba. Pangalan ng misis ko. Siguro, gamitin niya iba. Siguro. O, tinype ko yung pangalan ng misis ko. Ito yung lumabas. Peter and Guy. Love calculator results that these are the results of the calculations by Dr. Love. Peter and Guy, 26% lang ang analysis sa amin. Ano? So, parang sumama nga yung loob ko. Dahil nung binasa ko, ito yung lumabas. The chance of a relationship working out between Peter and Guy is not very big. Naku, nalungkot ako, sabi ko. Kaya nga ayaw ko, buti nga wala siya. But the relationship is very well possible. No, medyo kinumport ako na konti. If the two of you really want it to,
and you are prepared to make some sacrifices for it. Yun. Magkiklik, basta maraming sakripisyo. Sabi, matagal na ako nagsasakripisyo eh. Makakaganti ako ngayon. You'll have to spend a lot of quality time together. Yes, medyo guilty ako dyan. You must be aware of the fact that this relationship might not work out at all, no matter how much time you invest. Nalungkot na naman ako. Grabe, pag ganun-ganun yung Dr. Love na to eh. So, maniniwala ba kayo dito? Parang ayokong maniwala, pero siyempre, gawa-gawa lang naman ng tao yan. Nandun yan sa... I believe na magsasucceed ang ating... Matututunan natin yung tamang love relationship kung may experience natin yung love ni God. No? Hindi yung world's way, hindi yung man's way, kundi the biblical kind of love. So if you want to learn more of God's biblical way of love, ito yun. 1 John, babasahin natin, upo na lang po kayo. 1 John, okay, chapter 3 downwards, no? Tapos mayroon pang part ng mga chapter 4. Okay. So chapter 3 verse 11 to 12, this is the message you heard from the beginning, we should love one another. Do not be like Cain, who belonged to the devil, to the evil one, and murdered his brother. And why did he murder him? Ewan ko. Sabi niya, because his own actions were evil and his brothers were righteous. Do not be surprised, my brothers, if the world hates you. You know that we have passed from death to life because we love our brothers. Anyone who does not love remains in death. Grabe, no? Anyone who hates his brother is a murderer. Indirectly, no? Kung wala kang pag-ibig ngayon, ang bigat ng Bible, ano? You are a murderer. And you know that no murderer has nothing to do, no? Wala ako. Ayan. And no murderer has eternal life in him. 1 John 3:16, this is how we know that what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. If anyone has material possessions and sees his brother in need, but has no pity on him, how can the love of God be in him? Dear children, let us love with words or tongue. Let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Dear friends, let us love one another. Laging ang daming let us, ano? Kung di ako nagkakamali, 6 times to binanggit. Let us love one another, for love comes from God. Saan galing yung love? Love comes from God. Hindi galing lang sa tao yan. Everyone who loves has been born of God and knows God. No? If you say you know God, if you say na meron akong deep relationship with God, dapat meron kang love. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world, and that we might live through him. This is love. Not that we love God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love our brother. So, minahal tayo ni Lord, natanggap niyo ang pagmamahal ng Diyos, you have also to give that kind of love sa kapatid mo, sa atin dito, sa ating lahat. So, makikita natin din, naalala niyo yung preach ko last Sunday, hindi, wala pala second, first and third, may mga bagay na hindi pwedeng pagsamahin. Hindi pwedeng pagsamahin ng liwanag, hindi pwedeng pagsamahin ng dilim, hindi pwedeng pagsamahin ng tubig, hindi pwedeng pagsamahin ng langis. Ganun din naman dito. Love and hatred cannot coexist. Hindi pwedeng magsama yan. No, sasabog ka diyan, malilito ka diyan, maguguluhan ka diyan. So, love and hatred cannot coexist. So dito may napakagaling ng Bible, no? Pag nagpaliwanag siya, may illustration na God. Ang illustration na pinakita ni John ay yung illustration ni Cain and Abel, no? Cain at Abel. Wherein, alam na natin yung story, di ba? Pinatay ni Cain si Abel dahil mas nagustuhan ni Lord yung offer ni Abel kaysa kay Cain. So, anong makikita natin dito? Nag-ugat ito, hindi naman agad naging mamamatay tao si Cain. Tama? Ang naramdaman niya muna ay isang emosyon na hindi na niya kayang kontrolin. Anong klaseng emosyon ito? Ito ay emosyon na pag hindi natin pag ito ay inalagaan natin, ito ay kakain, ibig sabihin ito ay sisira, papatay ng ating maraming dapat maging masayang buhay natin, masisira.
ito po ay yung tinatawag na jealousy. No? Ang tunay daw na pagmamahal ay hindi nagsiselos. Nagselos siya rin kay Cain eh. So nagsimula yan sa jealousy, naging envious po siya, hanggang sa nagalit po siya, hanggang sa nagkaroon ng bitterness, hanggang sa pinatay na niya. No? Pinatay na niya yung kapatid niya. So nagets niyo, hindi siya nagsimula na mamamatay tao agad. Alam niyo ba, kahit hindi mo gawin isang bagay, pwede ka magkasala. Sa puso pa lang, sa isip pa lang. Sabi ng Bible, pag meron kang hatred, just like Cain, kung meron kang ganyan, kinaklassified ka as a murderer. Yes, indirectly, although hindi tayo pumapatay physically, siguro may nakapatay dito, yung ipis, di ba? Pero hindi naman yon. Pero hindi naman tayo nakapatay physically, pero kung nag-harbor ka ng hatred sa isang tao, although matagal na siya o madalas na siyang humihingi ng tawad sa iyo at hindi mo pa rin napapatawad, ganun yon. Walang love sa puso mo. Ibig sabihin, wala talagang assurance na ikaw ay na-save or isa kang tunay na Kristiyano. Maaring religious ka, but you are not truly born of God. So, reasons why we must live in love. Number 1, we should live in love because we are born of God. We are born of God. Bakit tayo dapat mabuhay sa pagmamahal? Kasi tayo ay pinanganak mula sa Diyos. 1 John 4:7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. No? So, makikita po natin dito that God is the source of love. No? Because it comes from His very nature. Yun po yung ano. Kaya tayo dapat magmahal o dapat tayo mabuhay sa pagmamahal dahil as a Christian, ang identity mo ngayon, you are now born of God. Bakit, Brad? Hindi ba tayo talagang born of God lahat? Kasi lahat naman tayo ginawa ng Diyos. Yes, lahat po tayo, we were created by God, but not all of us are children of God. Maliwanag ba yon? Okay? Nung pinanganak po tayo rito, nung lumabas po tayo, hindi tayo born of God agad, automatic. Okay? Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 1, we were dead in trespasses and transgression. Pinanganak tayo nang meron ng kasalanan. No? Pinanganak tayo na meron tinatawag na sinful nature. Nakuha po natin yan sa una nating magulang, kay Adam and Eve. Sabi sa Bible, sin came to the world and death came through one man, si Adam. So pumasok yung sin, pumasok yung kamatayan. Alam niyo ba ang dahilan bakit maraming mahirap, bakit maraming sakit ngayon? It's because of sin. Lahat po 'yan. Bakit may death, yung buhay ng tao paigsi ng paigsi? It's because of sin. It's because of sin. Hindi tayo born of God automatically. Pero kung ikaw ay you claim to be a Christian, ang identity mo ngayon, you can love the genuine kind of love na binabanggit ng Bible because yung nature ni God ay binibigay niya sa iyo. Okay? Kaya alam niyo itong verse na ito, kung pag-aaralan natin ito yung chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 ng verse dyan, may problema rito. Alam niyo yung problema rito? Ilang beses sinabi yung let us love? 6 times sa chapter 3 or chapter 4. Ibig sabihin, may problema itong, lugar to? Ephesus. Ibig sabihin, kaya inuulit-ulit kasi yung mga Kristiyano nung time na yon, no, o yung mga taong they claim to be a Christian, alam niyo yung Gnostics, no? Yung mga Gnostics, sila yung naniniwala na meron silang higher level ng knowledge of God. Pero sabi ni John, okay, sinasabi niyo meron kayong higher knowledge of God pero wala kayong love. It's a contradiction. No, mali 'yon. No? Kaya nga itong Ephesus, they're not living in love, kaya sinasabi ni John, let us love one another. Okay? Hindi niya iuutos ito kung nag-a-appear na 'yon, kung meron ng gano'n na atmosphere ng love sa bawat isa. Ibig sabihin, sa time nila dyan, marami nag-aaway doon, marami nagchichismisan doon, marami nagsisiraan doon. That's why, sinasabi ni John,
let us love one another. At nainis nga siya, sabi niya, pag hindi kayo nagpatawad, pag lagi kayong may galit sa puso, para na rin kayong murderer. No? Murderer. No? Ayaw natin maging murderer, pero magagawa lang natin na express ang tunay na love kung may experience po natin ang si God mismo sa buhay natin. No? Pag na-experience natin si God sa buhay natin, no, madi-display natin yung pinaka-nature niya. No? You cannot love by your own strength. Papakita ko sa inyo yung love, best kept secret. Sabi rito, we cannot truly love if we do not have the love of God in our hearts. So yung nararamdaman natin, kung hindi natin kilala si God, it's either baka hindi love yan, baka yan ay lust. Kaya nga may tinatawag sa di ba, na love ba talaga to o infatuation lang? Di ba? Kasi pag sinabing love, it's a decision. Di ba? Yung kabilang banda naman, sa infatuation, yung parang pag nakita mo yung, kunyari, nakita ka ng magandang babae, ay, love ko na yata siya. Di ba? May mga ganon. Feelings lang yun. Infatuation yun. Medyo may konting lust doon. No? Dahil nagustuhan mo siya kasi physically, nakita mo, maganda yung mukha niya, ay, ganda ng buhok niya. Di ba? Tapos pagharap, yun, patay. Di ba? Di ba? In love ka agad, di ba? So, sige, di ba? Okay na to. Sige, pwede na rin, di ba? Na-in love ka. Pero yun makasarili yun Di ba? Pero ang tunay na love is a decision. Na it's a commitment. Pag nag-decision ka, no matter what, anuman ang itsura niyan, anuman ang, kunyari, pinakasalan mo, babae pa naman. Di ba? Yung first night ninyo, doon mo pa lang na-discover na lakas pala humilik. Pero dahil love mo siya, tatanggapin mo na, sige, love ko kasi to, sige, okay lang kahit malakas yung humilik. Di ba? So, minsan doon lang nagkakaalaman pagdating sa pag nakakasal na. Pero, alam nyo, if you are born of God, no, natatanggap natin, ma-accept natin kung ano man siya. Kasi ganun si God. Hindi choosy. Di ba? Sabi nga sa Bible, di ba, John 3:16, for God so loved the world. Hindi niya for God so loved the rich. Hindi. Di ba? Ang sabi niya, for God so loved the world. Lahat ng klase ng tao, minahal niya. Ganun din naman. As a Christian, we express our love to our brethren, hindi lang sa mayayaman, hindi lang sa may kotse, no? Kundi, we express our love sa bawat isa sa inyo, pantay-pantay. Okay? Pantay-pantay, walang favoritism. No? Dito po, walang palakasan dito. No? Wala ring lagayan. No, pangit yun. Walang palakasan dito. No, we love one another here. No, kaya nga, gusto po namin na pagpe-pray po namin kayo at kung ano po may tutulong po namin sa inyo, we see to it na pwede nyo kaming i-approach anytime. No? At kung gusto nyo kunin yung number namin, ganyan, ibibigay po namin sa inyo para makatulong po kami sa inyo bilang mga leaders po ninyo. Okay? So, magagawa lang po yun pag ikaw ay born of God. No? Number 2, we should live in love because God is love. No? Hindi na mahirap na ma-express, mabuhay sa love kasi una, born of God ka at pangalawa, yung kinikilala mong God, He is a God of love. No? God is love. No? Sabi sa 1 John chapter 4 verse 8, whoever does not love does not know God because God is love. God is love. No? Ito, binasa to ni Kuya Dave, no? Kay Stephen Cole, sabi niya, what is biblical love? Biblical love is a what is love? Medyo maraming meaning kasi yan, pero ito yung pinakamagandang meaning, no? Biblical love is a self-sacrificing, caring commitment that show itself in seeking the highest good of the one loved. Yung pinakalas ng pinakamaganda, seeking the highest good of the one loved. No? Iniisip mo yung kapakanan niya, hindi yung kapakanan mo. No? Caring commitment, self-sacrificing. If you're not willing to sacrifice, if you're not willing to care, hindi pa talaga pagmamahal yan. At kung iniisip mo lang, yung magigain mo, yung mapapakinabangan mo, hindi pa talaga love yan. Kasi ang tinatawag ng Bible na love, at the truest, the highest kind of love, is yung tinatawag na sa Bible na the love that Jesus demonstrates. It says in 1 John chapter 3, verse 16, this is how we know that what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives
for our brothers. Grabe, no? Kaya nyo ba sabihin to sa kahit sinong tao na, Brad, ibibigay ko buhay ko sa'yo? Ang tindi nun, ano? No? Hindi po ba nababarilin siya sabay, bro, babarilin ka, ako na. Di ba? Grabe, ganito yun eh. Self-sacrificing. Hindi niya iisipin yung pansarili niya. Sabi nga sa 1 Corinthians, no, love is, ano yun, di ba? Love is patient, love is kind. No? Hindi siya self-seeking. No? Love is not envious. No? Yun ang love. Yun yung description ng love. No? I'm not saying na ibibigay niyo yung buhay niyo. No? Although, yan ang sinabi. Pero yung mga simpleng ano lang. Kunyari, nag-usap kayo ng, Brad, sige, kita tayo ng alas 8. You have to respect that, yung time na yon. Di ba? Pagpapakita yun ng love mo sa kanya. Hindi yung nag-usap kayo alas 8, sabi, darating ka. Alas 9, alas 10, di ba? Walang ano. Simpleng bagay lang yun, pero ito ay pagpapakita ng iyong, that you're living in love, rin-respect mo yung pinag-usapan ninyo. Okay ba yun? Okay ba yun? Okay. So, sabi sa 1 John chapter 4, verse 9 to 11, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Alam nyo, 4 na klaseng love po yan, no? Sa Greek, no? Yung isang klase ng love ay yung tinatawag na storge. Yung storge, ito po yung expression of love na pinapakita po ninyo sa iyong mga mahal sa buhay. No? Storge ang tawag doon. Yung tinatawag naman na phileo, ito naman yung the phileo kind of love is yung love na pinapakita mo, na level ng love na pinapakita mo sa iyong mga kaibigan. Kaya nga ang tawag dyan Philadelphia, kaya nga brotherly church, no? Philadelphia, phileo. No, yung isa naman, yung tinatawag na eros, no? Ito naman yung love na ine-express mo sa iyong boyfriend or girlfriend, no? Medyo romantic pa. 'Di ba? Parang yung para bang tipo ba na parang hindi ka makakatulog hangga't hindi mo siya natawagan, 'di ba? 'Di ba? Yung mga tipong gano'n na para bang lagi mo tinitingnan yung ano niya, 'di ba? Yung picture niya, tapos hindi ka kasi makatulog, 'di ba? Parang hindi romantic, napakataas pa ng emotion doon, no? Pero yung tinatawag ng Bible na highest kind of love, the truest kind of love, the biblical kind of love is yung tinatawag ng Bible na the agape love. Ito yung unconditional love. At ito dapat ang way of life or the way we must live as a Christian, ito dapat ang ating nararamdaman. Ito dapat ang kind of love na makuha natin kasi ito yung nature ni God. Ito yung nature ni Jesus Christ. A sacrificial and unconditional kind of love. Hindi namimili. Unconditional. Ito yung, kaya ngayon may binasa tayo, di ba, na kanina na paano masasabing mahal mo siya pero nagsasalita ka lang. Ang tunay na love is hindi lang nagsasalita kundi ginagawa. Di ba? May gagawin ka talaga. Hindi yung tipo na, bro, tulungan mo ako, ganyan, wala akong ganito. Sige bro, kung may magagawa kang paraan, kung kaya mong aksyonan, matutulungan mo yung tao, tulungan mo. Hindi yung tipo ba na salita lang. Kaya nga, indeed Kaya nga yun ang natin indeed. No, dapat kahit sa gawa, makikita na tayo ay tunay na nagmamahal, tayo ay tunay na Kristiyano. True love is sacrificial and unconditional. True love is sacrificial and unconditional. Alam nyo, to make it practical, para masabi natin that we are living in love, yung word na atoning sacrifice na ginamit dyan, yung ginamit po dyan na malalim na English is propitiation. Ibig sabihin, sa King James, ganyan, no? Sa ESV, ganyan. Propitiation or atoning sacrifice. Ibig sabihin, yung ginawa ni Jesus Christ ay, ang ginawa po niya is, He removed the wrath of God from the guilty sinners. Tayo, we are guilty. Tama? Lahat tayo, we deserve to die. We deserve the punishment of God. But because of Jesus' sacrifice, atoning sacrifice, propitiation, tinanggal po niya yung ngit-ngit, yung galit ni God, yung galit ng God the Father, at siya po ang kumuha. Kaya ganun po tayo kamahal ni God. Kaya kung isipin natin, may nagmamahal ba talaga sa akin? Ba't ako iniwan ng asawa ko? Ba't nagkaganito yung pamilya ko? Ba't galit sa akin ng lahat ng tao? Wala naman akong ginagawa. Isipin natin na yung pagmamahal ng Diyos, unconditional. Minahal po tayo ni Lord. Mahal na mahal po tayo ni God. And He is willing to die for you.
Kung kailangan niya mamatay ng ilang beses, gagawin po niya yon dahil mahal niya po tayo. Unconditional po yan. Agape. The agape kind of love. Hindi tayo minahal dahil sa itsura natin, dahil sa race, dahil sa race. Hindi tayo minahal dahil sa mayaman ka, no? Minahal tayo kung sino ka, kung ano ka, no? Because that is the kind of love, unconditional, the agape kind of love, no? And to make it practical, nung ginawa ni Jesus Christ yung atonement o yung propitiation, dun pa lang naging possible yung forgiveness. No? Doon pa lang nakapagpatawad ang Ama, ang Father, because mayroong umako, may nag-substitute, may kumuha nung kanyang galit. No? So, the truest kind of love is the agape kind of love. It is the love that is willing to forgive. Yan ang unang expression ng tunay na love. Your willingness to forgive. Kaya ba natin magpatawad? Dapat. Kasi humingit. Aalalahanin natin na one time, lumapit tayo kay Lord, patawarin mo ako, pinatawad tayo ni Lord. Ngayon, may mga taong nakaka-offense sa atin, may mga taong nagsasalita behind our back, naiinis ka. No? Pero the question is, are you willing? Are you willing to forgive them? Lalo na kung lumapit sa'yo na, bro, sorry, may nagawa akong mali sa'yo. Are you willing? No? Kaya nga, tandaan natin, if you're not willing, if you're not ready to forgive, ibig sabihin, hindi pa love talaga. You're not living in love. No? Kasi yun ang pinaka-practical application na nagmamahal ka ba talaga? Paano ka masasabi nagmamahal ka? Malalaman mo yan kung ikaw ay willing na magpatawad. No? In spite of, sabihin natin, Brad, hindi mo alam yung ginawa sa akin. I was sexually abused nung bata ako. Ano bang ginawa kay Jesus? Grabe naman yun, di ba? Kay Jesus, di ba? Pero, willing pa rin siya magpatawad. Number 3, we should live in love because it is commanded by God. It is commanded by God. And this is His command, to believe in the name of Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. No? Loving God, help us love others. Ito yun, tingnan nyo ako. The more we know God, the more we will love Him. And the more we love Him, the more we will be like Him. Nagas ninyo? The more, if you say that you are a Christian, you have to love God. And the more you know Him, the more you will love Him. And when you love Him, the more you will be like Him. And that is the true Christian. Nagmamanifest sa Kanya yung talagang pagmamahal, pag-ibig. Hindi lang salita, kundi dahil nagagawa niya ito, it's because He is born of God and because He experienced the love of God. Hindi ka pwedeng magbigay ng isang bagay na hindi mo na-experience, na hindi mo natanggap. Ina-express natin ang love natin, ang concern sa bawat isa kasi tayo mismo na-experience natin na God accepted us. Tinanggap niya tayo. Although we rejected naman talaga tayo eh. No? Pero magagawa po natin ito, it's because of God's love. No? True Christian love is loving indeed and in truth. 1 John chapter 3, verse 18, Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. This then is how we know that we belong to the truth, and we know we set our hearts as rest in His presence. Alam nyo, hindi naman pwedeng i-pick to eh. Yung love sa bawat isa, yung love mo sa kapwa mo, lalo na if you're a leader here in this church, malalaman naman nila eh, kung love ba talaga ako nitong taong ito or kasi ang totoong love nakaka-attract po yan, nakaka-attract ng tao yan. Pero pag ito ay isang klaseng love na hindi totoong love, nagmamanipulate ka lang, mararamdaman din nila yan. No? That's why Jesus Christ, nung time po niya, people were attracted to Him. It's because nararamdaman ng tao yung kanyang pagmamahal sa mga tao. No? So, yung totoong love, nakaka-attract po yan. No? True love attracts. No? So, sabi dito, do not love others because you want to get something in return. Ang tunay na love, true love is sincere. Okay? True love is sincere. Alam nyo ba yung eros, yung erotic? I love you because, I love you, ang eros is,
I love you if, yon. I love you if. Mahal kita kung may kotse ka. Yun, di ba? Mahal kita kung may kondisyon. Pero yung sincere na love, sige, kahit wala ka niyan, kahit ganyan ang mukha mo, mamahalin kita. Na-experience ko po yan. Na-experience ko yan, no? So, matatalino itong mga to talaga. Minahal ako ng asawa ko. Kahit napeke ko siya. Akala niya hasyendero ko eh. Nung makita niya, yung lupa ko pala, nasa paso lang. Yun ang love eh. No, hindi mo siya titingnan sa status niya, may pinag-aralan ba to, ano, no, may pera ba to, ano, hindi. Kasi yung love is unconditional. Unconditional yan. No, unconditional yan. So, at ang tunay na love is sincere. Hindi siya plastic, hindi siya nagkukunwari. Ang tunay na love is totoo. Totoo. Kasi yung na-experience natin na love kay God is a true kind of love. Kaya madali pong magta-transfer po yan sa ibang tao. Kasi na-experience natin mismo yung love ni God. Dito na po magtatapos. Meron po akong na research. No? Ito po ay isang doktor, si René Spitz. Isa po siyang Austrian-American psychoanalyst. Ngayon ko na meron palang gano'n. No? Psychoanalyst, ang kanyang profession. Ito raw ang epekto ng love sa mga, particularly sa mga bata. The survey proved that children who were neglected and unloved were much slower in their development. Yung mga bata pala na hindi nakaramdam ng pagmamahal, sila pala yung medyo mabagal ang kanilang development, no? Yung kanilang pag-iisip siguro. And some of them even died. Namamatay. Parang halaman lang naman yan, di ba? Yung halaman nga, hindi mo alagaan yan. Hindi mo diligan yan, mamamatay yan. Even in a physical sense, love is the very atmosphere of life and growth. No, love is the very atmosphere of life. Kung walang love, baka namatay na tayo. No? Ang hirap mabuhay sa mundo na walang love, na puro rejection, puro ano. Pero alam nyo, pag yung bata, nabuhay siya ng may love sa mga magulang niya, magiging matalino yung bata na to, magiging God-fearing ito. Hindi niya to, yung love hindi niya hahanapin sa ibang tao, no? Kasi secure siya doon sa love na 'yon, no? So that's the reason why tinuturo natin ito para yung love ma-express natin first sa ating family members, sa pamilya, no? Kasi na-experience natin yung love ni God. Yung love ni God, no? God loves us so much. Meron po isang kwento sa Korean War, no? Meron pong isang lalaki na hinuli na parang communist kasi to, no? Hinuli po siya, tapos nung mahuli siya, nung malaman ng mga communist army na itong lalaki ito ay isang nagpapakain siya ng maraming mga bata, naawa. So hindi siya, imbis na firing squad siya, pero dahil nahuli siya, bihag siya, ang nagbayad ng kanyang kasalanan, yung anak. So, ang sakit nito, no, yung tatay nakatayo, tapos, dahil nga matulungin yung tatay, ang nagbayad ng kasalanan, hindi naman kasalanan, nagkataon lang na hindi nila kaisa sa nakita ng tatay na binaril yung anak niya. Boom, binaril, firing squad. Pero di nagtagal, itong yung pinaka-head ng communist, ng army, di nagtagal, nakakommit siya ng war crime. So, nahuli itong tatay na ito, yung army, no, yung head ng army. Tapos, nalaman ng tatay na ito yung head ng army. Anong ginawa niya? Sabi niya, hindi naman niya sinabi na, pakakato ko na to para makaganti. Hindi ganun. Ang ginawa po niya, kinausap po niya yung head ng army na yon. No, he shared Christ. At alam nyo, yung pagiging communist nitong taong ito, yung pagiging atheist nitong taong ito, he shared the love of God. Dahil wala nga love itong taong ito, puro hatred, puro galit, puro revenge. Alam nyo, itong taong ito, he was won to the Lord. Naging Kristiyano po siya.
At itong pumatay sa kanyang anak, dinisciple niya, naging pastor. Ang hirap, ano? Ano mo? Siya mismo yung pumatay. Siya mismo yung pumatay doon sa anak, pero minahal pa rin niya itong taong ito. Ang hirap. That's the, parang doon natin makikita na ito yung unconditional kind of love. May I call the music team, please? Alam nyo, God's love is unconditional. Na maaaring siguro dito, may mga tao rito na he feels na he was rejected, no, hindi siya mahal, no. In reality, the Bible says that God loves you. God loves us so much that even the Bible says in Romans chapter 5 verse 8, it says, while we were still sinners, God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. No? So, paano pinakita ni Lord yung love? Hindi lang sa salita. Ito ay dinemonstrate, minonstra niya, pinakita niya, this is how I love you. No? Maaring siguro dito, meron ka rito, pumunta ka rito, meron kang daladalang maraming problema. Alam niyo, marami sa ating problema, minsan minsan bunga siya ng mga kasalanan. No? At pag mayroong kasalanan, pwede siyang, pag yung kasalanan hindi tayo nag-repent, pwede itong makasira ng family. Pwede itong makasira ng pagsasama ng mag-asawa. No? Pero, alam nyo, kahit may mga problemang ganon, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Sabi ng Bible, God demonstrates His own love for us in this while we were still sinners. Sino ba rito yung hindi na sinner? Sinner pa rin tayo eh. While you're still sinner, kahit ngayon, kahit nagkakasala ka, kahit niloko mo yung asawa mo, mahal ka pa rin niya. Mahal ka pa rin niya. No? While we were still sinners, Christ died for you, for us. Pwede ba tayong tumayo? Thank you, Lord. Gusto ko pong itong tinuro ko po ngayon, gusto ko pong i-apply natin ito ngayon. Kasi ako nararamdaman ko, although hindi naman po siguro lahat, nararamdaman ko lang ngayon na may mga tao rito, inulit-ulit ko ito ngayon, hindi ko alam bakit. Pero may naramdaman ako rito na may mga tao rito na hindi pa nila naramdaman yung tunay na love ni God. Hindi ito nila maramdaman sa trabaho nila, sa pamilya nila. They were rejected. Maring, siguro nag-iisip ka na siguro kinatapusin ko na yung buhay ko dahil hindi ko naman naramdaman yung pagmamahal, yung concern. Wala ako nito. Hindi ko nararamdaman to simula na mabuhay ako. Yung mga families ko, mga kapatid ko, hindi naman kami close. Nanay ko, tatay ko, hindi nga nag-uusap eh. Paano ko maramdaman yung love? Sa pagkakataon ito, siguro kahit sa kaunting saglit, just to make it practical, may papagawa ako sa inyo. Ngayon ko lang gagawin ito. Ngayon ko lang naisip ito. Pero gagawin natin ito, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pwede nyo bang paramdam yung pagmamahal mo maaaring sa katabi mo, or kung sino man dyan, can you hug? Pwede nyo mong i-hug yung katabi ninyo. Sige po, huwag po tayo mahiya. Yeah. Can you pray? Can you pray for them? Can you pray for them? Kahit huwag nyo tanungin kung may problema siya, sige, pwede nyo ba siya pag-pray? Kahit 1 minute lang, pag-pray natin siya. Sige po, pag-pray natin siya. Practical application po natin ito. Thank you, Lord. Thank you.
That's the expression of God's love. We can pray for them, we can pray to our sa mga kaibigan natin, no? Pinakasimple lang po 'yan. Showing love, hindi lang 'to tinuturo, ito ay ginagawa, ito ay pinagpapasalamat natin kay God. May mga taong nagmamahal sa atin. Hindi ko maalala pero napakatagal na panahon, hindi naman ako sa nagiging emosyonal pero napakatagal na panahon na may yumakap sa akin. Medyo matagal na. No? Minsan nung nasa ibang bansa ako, nakita ko merong isang babae, meron siyang hawak-hawak, meron siyang free hug. Free hug, nakakita na ba kayong ganun? Free hug. Alam niyo, meron palang psychological to. So, when we hug, no, parang yung tao na yun na feel na nararamdaman niya na he or she feels na rejected. Pag hinag po siya, nararamdaman po niya na siya ay accepted, na siya ay minahal, na may nagmamahal sa kanya. Okay? So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's pray, Lord. We thank you, Lord. Lord, this church will live in love. This church will manifest in love. We choose to live in love. We choose to forgive. We choose, Lord, to be more caring, Lord. To be more sensitive sa pangangailangan ng ibang tao. Lord, alisin niyo po sa aming puso yung pagiging kalos, yung pagiging parang we're just loving in tongues, we're just loving in words, but not loving in deeds, Lord God. And this is what true Christianity is. The world will know that you are my disciple, Jesus said, if you love one another. Let us love one another and let us be willing to forgive one another. This is the truest, the highest kind of love. Thank you, Lord. Lord, we honor you. Salamat po ng marami sa pagmamahal po ninyo. We were once rejected. We were once alienated, Lord, but because of your love, Lord, we feel accepted. We feel your love. You demonstrated your love, Lord God, by dying on the cross. Lord, every time na dumadaan kami ng malaking pagsubok, malaking problema, Lord, paalala niyo sa amin yung cross. That is the symbol, that is the picture of how you love us so much. Thank you, Lord, for dying for us. Thank you, Lord, for caring for us. Thank you, Lord, for this church, Lord, we live in love. This church will manifest your love because we are born of you. We are born of God. Thank you, Lord. By nature, Lord, hindi na magiging mahirap sa amin to express love because we have the seed that comes from you, the God's DNA, the love seed that you have invested in our hearts, Lord God. Salamat po. And this love will be sincere, this love will be honest, this love will be so true, and this love will be so unconditional. And thank you, Lord. We bless your name in Jesus' name.